Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid sa ating bansang kaharian, mga kingdom citizens, lalong-lalo na kayo pong mga bagong nabautismo. Narito po ako muli para sa ating pangalawang leksyon. Akin pong mana ng kapahayagang aking ituturo sa inyo kung paano maging malapit sa Ama. Ito na yung pasimula ng ating pagiging malapit sa Kanya. Unang-una, dapat maging anak muna niya tayo. Mula sa pagiging anak ng demonyo, nung hindi pa natin isinuko ang ating serpensido, yung binhi ng ahas, ng ating paggawa ng sarili nating kagustuhan, kalooban, tayo ay konektado pa sa espiritu ng pagsalangsang sa kalooban ng Ama. Kaya't gusto man natin o hindi, tayo ay anak ng masama, anak ng demonyo na siyang luminlang sa ating unang magulang. Ngunit ngayon, naririto tayo pagkatapos natin nakapagsisik, isinuko ang hindi kalooban ng Ama, ang kasalanan, ang paggawa ng sariling kalooban, na wala yung binhi ng ahas sa atin, at tayo ngayon ay nagkaroon na ng espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. At naging mga anak na tutungtong, susunod, at tayo'y tatalima sa kanyang mga salita na magiging buhay na natin sa ating puso, sa ating isipan. Yan ay nakasulat. Katuparan yan ang sinasabi ng Santiago Kapitulo 4, versikulo 8, nang sasabing, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Ito, mga kapatid, ang paraan upang tayo makalapit sa Kanya. Magsisi at lalapit siya sa atin. Sinabi niyang, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay. Ang ibig sabihin, ang karumihan ay atin ng itakwil. Iyon ay ang paggawa ng ating sariling kalooban. Karumihan sa Diyos yun. Kaya tayo ay naging makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Paano dinadalisay ang ating puso? Tanggapin natin ang espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. At ang ating puso ay malilinis sa pagkakaroon ng dalawang akala o yung mapagdudang puso. Ngayon, wala na tayong pagdududa ng Ama talaga ang tumawag sa atin. At tayo ay panatag na sa ating kalooban na tayo nga ay mga anak na ng Diyos na pumasok na sa kasunduan na ang kanyang salita, ang kanyang mga kagustuhan o ang kanyang kalooban ang atin nang susundin. Tuturuan tayo ng Ama ngayon kung paano tayo ay makisama sa Kanya. Tuturuan tayo kung paano tayong makipag-usap sa Kanya. Unang-una, ang pakikipag-usap sa Ama ay sa pamamagitan ng pagdadalangin. O yung pagdadalangin natin, nakikipag-usap tayo sa Kanya at siya naman ay nakikipag-usap sa atin. Kahit hindi natin siya nakikita. Narito naman ang Kanyang appointed Son na Kanyang tahanan na kung saan inyong modelo at standard ng inyong kaligtasan, na ganun nga ang dapat na mangyari sapagkat tayo ang tunay na templo. Kaya't ang paraan ng pagdalangin ay sa ganitong ayos. Ayon sa Marcos 11:24, ganito ang sinasabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Pero ninyo mga kapatid, yan ang napakalaking kapangyarihang binigay ng Ama sa atin upang tayo ay maging tunay na mga anak ng Diyos na kung tayo ay humihingi sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay Kanyang ibibigay, paniwalaan natin ito'y tinanggap na natin at ito ay Kanyang ipagkakaloob. Walang pagdududa na ang ating Amang makapangyarihan ay siyang mabuting Ama na hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak na dumaing at hindi niya sila sinasagot.
Ano naman ang iba't ibang uri ng mga panalangin o ng iba't ibang uri ng mga dapat nating sabihin sa Kanya? Unang-una, pag lumapit tayo sa ating dakilang Ama, kailangang meron tayong dalangin ng pagpupuri. Ito ay nakalulugod sa Ama dahil sa pamamarang ito ay hindi ka dumadaing sa Kanya, bagkus tanging pagpupuri lamang ang lumalabas sa iyong bibig. So paglapit mo sa Kanya, merong tinatawag na panalangin pagpupuri. Wala kang hinihiling. Paglilapit mo ang sarili mo sa Kanya, pinupuri mo lang siya sa Kanyang kadakilaan. Kaya't dapat meron tayong espiritu ng pagpapasalamat sa bawat panahon. Pasasalamat tayo sa lahat ng tinatanggap natin, maliit man o malaki ang tinanggap natin sa buhay na binigay niya, sa hiningang nasa ating mga ilong, sa lakas na sa ating katawan, sa bawat araw na meron tayong matinong pag-iisip, at sa bawat araw na tayo ay niligtas niya sa bawat karamdaman, at sa bawat araw na Kanyang ginagabayan ang ating mga lakad. Dapat itong lahat ay ating pasalamatan. Tulad ng sinabi ng mga awit, Kapitulo 22, versikulo 3, ganito po ang sinasabi, "Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpupuri ng Israel." Alam niyo, ang tahanan ng Diyos nakalulugod talaga pakinggan kasi nasa pagpupuri. Kaya kung meron man tayong dapat gawin, unang-una pag lumapit tayo sa Kanya, walang iba kundi purihin natin siya. Mga awit, Kapitulo 103, 13, versikulo 3. Ganito rin ang sinasabi, "Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin." Pero yun, pagbangon natin sa umaga hanggang sa paglubog ng araw, pupurihin natin siya sa bawat pagkakataon na ating nakakamtan. Palagi nating alalahanin ng pagpupuring ito ay nakalulugod sa Ama sapagkat ito isang uri ng dalangin na kinikilala natin ang Kanyang kabutihan, kinikilala natin ang Kanyang kadakilaan, at kinikilala natin na siya ang lumikha sa lahat ng bagay, lalong-lalo na yung siyang nagatid sa atin ng ating buo at kumpletong kaligtasan. Pangalawang klaseng dalangin ay ang panalangin ng kahilingan. Dito, idadalangin mo ang para sa pangangailangan ng iba't ibang tao sa halip na pansariling hinaing muna. Isa sa mga idinadalangin natin ay ang kaligtasan ng ating kapwa. So yun ang unahin natin. Huwag nating isipin muna yung sarili natin, yung iba muna, lalong-lalo nang nakalulugod sama, pag idinalangin natin ang kaligtasan ng ating kapwa, sapagkat dito tayo ay nakikipag-isa sa Kanyang business sa lupa, spiritual business, na walang iba kundi talaga yung pagliligtas ng tao mula sa kanyang kasalanan. Nakalulugod sa Diyos yun. Ang pangatlong panalangin ay ang panalangin ng pakikipag-isa. Sa mga pagpupuri na kung saan tayo ay nagtitipon-tipon katulad ng Sons of Worships, Midweek Thanksgiving and Worship Presentation, o pang-araw-araw na devotional, Power Line Man, Give Us This Day, tayo ay nagkakaroon ng malapit na relasyon sa Ama. So, sa anumang panahon na may pagtitipong ganon ng mga anak ng Diyos, huwag tayong a-absent sa anumang paraan at panahon. Makipag-isa tayo para makinig, para tamasahin natin ang Kanyang presensya, para papurihan natin siya palagi, at palagi nating alalahanin na ang pakikipag-isa natin sa lahat ng mga anak niyang katulad natin ay kalugod-lugod sa Kanyang harapan. So wag po ninyong kalilimutan ang bagay na yon. Ano pa ang kalugod-lugod sa ating Ama upang tayo'y mapalapit sa Kanya? Hindi lamang ang pagdalangin, kundi ang pagsunod sa Kanya at ang pagsisising. Yun ang ginawa. Ngayon, sumusunod ka na sa Kanya, huwag mong gawing ang puso mo ay kahit isang bagay dyan sa pagsusunod.
ay hindi mo mabuksan. O kaya takpan mo ang puso mo at sabihin mong pipiliin ko lamang ang susundin ko. Itimo sa puso natin na ang lahat ng mga bagay na kanyang ipinagkakaloob sa atin ay huwag nating pabayang mahulog sa lupa. Itong lahat ay dapat ating sundin. Kaya tayo ay nagsisi upang tayo ngayon ay pumasok sa kanyang kasunduan na mula ngayon ang kanyang kalooban ng ating susundin. Ito ang pinakamahalagang hakbang upang ikaw ay magkaroon muli ng koneksyon sa iyong manlilikha na magiging ama mo na ngayon at makikita kanyang anak na tumatalima, sumusunod sa kanyang sinabi sapagkat ito na nga yung daan ng ating kompleto at ganap na kaligtasan. Sapagkat sinabi niya nga sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit, kundi yung tumutupad lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ang ating inuuna palagi ay ang kabutihan ng kaharian. Ang kanyang kaharian, ang interes ng kaharian, kung ano ang nakabubuti sa kaharian at kung ano ang maiko-contribute natin para sa kanyang kaharian. Ito yung sinabi niya sa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano yung kaharian niya? Ito na yung pagsunod natin sa kanyang dakilang kalooban. Ano yung kanyang katuwiran? Ang katuwirang nagmumula sa pagsusunod natin na naging matuwid tayo dahil hindi na natin sinusunod ang ating sariling gusto. Ang kagustuhan na ng ating Ama ang ating sinusunod na may pag-ibig. Kaya sinabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tanda ng pag-ibig natin sa Kanya, ang pagtupad ng Kanyang mga utos, anuman yun. Maliit o malaking utos, kung ito may sa pamamagitan ng hinirang na anak, na sa mundong ito, ako ang Kanyang tagapangasiwa, ako ang Kanyang tagapagmana at tagapangasiwa ng lahat ng gawain niya dito. Naturalmente na ako ay may mga utos para sa bawat isang mga anak ng Diyos. May mga rules ako kung minsan ginagawa na susundin natin sa ating pagkakaisa. Nakalulugod sa Ama na ang ating pag-ibig ay patotohanan natin sa pamamagitan ng ating pagsusunod sa Kanya. Ano pa ang mga bagay na dapat nating gawin upang lalo tayong mapalapit sa Kanya? Huwag ninyong kalilimutan ang pangatlo, ang pagbibigay ng ikapu at ang paghahandog. Napakarami nating paghahandog sa Ama dito. Merong MOB, merong wave offering, merong mga special offerings, merong tribute. Isa lamang yung ikapu dito. So, ang pagsusunod ng Kanyang mga utos tulad ng ikapu ay isang pagsukat ng ating pagiging matapat sa Kanyang mga salita. Sapagkat yan ang sinabi niya sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10. Ito po ang sinasabi, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi po sinungaling ang ating dakilang Ama. Bilang modelo ninyo, sinusunod ko ang mga patakarang ito sa pangpinansyal na pagbibigay at hindi naman ipinagkait ng Ama ang pagtupad ng Kanyang mga pangako sapagkat ito'y mga pinansyal na mga batas na anak tayo ang unang sumusunod nito. Kaya hindi tayo maaaring makapasok sa Kanyang bahay, sa Kanyang kaharian pagka sinuway natin ang bagay na ito. Tayo ay gagawing magnanakaw at hindi na niya tayo pagkakatiwalaan pa ng Kanyang kaligtasan na kung saan natanggap natin na walang bayad, ito'y sa ating pagpapalang mula sa Kanya na hindi niya ipinabayad ang Kanyang kaligtasan. At tayo ngayon ay meron namang talagang
obligasyon na tayo ay magbigay ng ating ikapo upang tayo ay mawala tuluyan sa sumpa at tayo ay lalong pagpalain. Biro nyo, bawat isang anak ng Diyos, tutuparin ang pagbibigay ng kanilang ikapo. Ano ang kanyang pangako? Sinabi niya, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang silid ng kalalagyan. Bawat isang mga anak ng Diyos, sila ay pagpapalain ng sobra-sobra, kaya't walang karukhaang mananatili sa loob ng kanyang kaharian, sapagkat ang lahat ay tatanggap ng pagpapalang ayon sa kanyang ipinangako. Pag-ibig nating sumunod. Kaya walang isang kingdom citizen na pumasok sa kasunduan ng pagsusunod sa kanyang kalooban pagkatapos hindi susundin ang mga bagay na ito. Magkakaproblema po kayo pagka ginawa ninyo yan at magkakaroon ng question ang inyong pagsisisi, baka ibalik kayo sa pagiging alipin ni Satanas na imbes na kayo ipapunta na sa pagiging anak, ibabalik kayo muli sa iyong pinanggalingan na alipin na naman sa pagtupad ng inyong sariling kalooban. Serpent seed na naman ang pumasok, connection ninyo hindi sa Diyos, kay Satanas na naman. Huwag ninyong pabayaan yun sapagkat impyerno na naman po yun habang papunta na tayo sa langit na makakapiling natin ang ating Ama sa pagsusunod sa buhay na walang hanggan. So, sa pagiging malapit sa Ama, kailangang masanay ka sa kanyang mga banal na presensya na nasa loob mo. Ugaliin mo yon. Huwag kang tulad ng mga nasa church age na pupunta ng simbahan sapagkat nandun daw ang presensya ng Diyos. Mali po yun. Ang presensya ng Diyos tatahan sa atin sapagkat tayo ang tunay na templo. So ugaliin mo na araw-araw, i-welcome mo ang presensya ng Ama sa loob mo sapagkat ikaw na ngayon ang kanyang tahanan. Kaya't sinabi niya sa John 14:18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Pangako niya yon, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako ay paririto sa inyo. I will not leave you comfortless, I will come to you. So, ngayon, ang example ninyo para sa tahanang tinatahanan ng Ama ay hindi ang building na ginawa ng kamay ng tao. Hindi yung mga pinangangalandakan ng mga taga-churches na naggagandahang katedral, naggagandahang mga building na pinagtatayo nila at sinabing ito yung bahay ng Diyos. Mali po yun. Ang bahay ng Diyos, tayo. Example niyan ay ang hinirang na anak na ngayon ay kanya ng tahanan. Kaya araw-araw pinapansin natin na ang Ama naririto sa atin. Ang mga salitang sinasalita ko, hindi ko sinalita sa sarili ko, kundi ang Amang nananahan sa loob ko. Ngayon, hindi lang isa ang appointed son, marami nang sumunod sa akin. Kayo, appointed sons and daughters na rin. Na kung paano ang Ama ay nanahan sa akin, gayon din siya ay mananahan sa inyo. Kapag ka ikaw ay tahanan na ng Ama, hindi lang siya malapit sa iyo na 1 inch away. Hindi malapit sa iyo Nasa loob mo na siya. Wala nang mas malapit pa riyan. Tulad ko, isang araw hindi ko narinig ang audible voice niya. Tinanong ko, saan ka ba, Ama? Bakit wala ka na? Sabi niya, paano mo pang maririnig ang boses ko? Nasa loob mo na ako. Ang boses mo, naging boses ko na. Ang boses mo, naging boses ko na at ang boses ko, ang siyang boses mo. Ngayon, tayong lahat ay ganon. So, sapagkat tayo ay ganon, sa araw na tayo ay tatawag, siya ay sasagot kasi kasama mo. At ako'y magpapakita, sabi niya, sa inyo ng mga dakilang bagay na mahihirap na hindi mo nangalalaman. Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Naku, napakalaking pangako na iyan ay tinutupad. Ako nga yung modelo nyo. Iniisip ko pa lang, sinasagot na ako ng Ama. For example, sa huling araw na ito,
Alam ng ama na ayaw ko nang sumakay ng commercial plane sapagkat ako'y pagod na sa kadadaan sa mga terminal na kung saan napakahigpit at pagkatapos napakarami ng oras na nasasayang. Iniisip ko pa lang mga kapatid, ang amay gumawa na ng paraan para bigyan ako ng sarili kong eroplanong pansarili na ngayon ay malaya akong gagamitin saan man ako pupunta from Davao City, from the New Jerusalem to any part in the world. Iniisip ko pa lang, sinagot na niya. Napakalapit niya. Bakit? Nasa loob siya ng anak, pagkataganak ang kanyang tahanan. Kapag siya ay nanahan sa iyo, mamanahin mo ang kanyang mga pangako. Yung lahat ng mga salita niya, magiging iyo. Kasi anak ka na rin, tulad ko. Tulad ko, anak ako. Pag naging anak ka, tagapagmana ka. Alipin ay walang mamanahin. Ang mga anak lamang ang magmamana. So, pangangalagaan niya ang iyong kabalisahan sa makatuwid manunumbalik sa iyo ang kagalakan. Ang ama ang siyang nag-aalala sa iyong mga suliranin, bagamat hindi mo malalaman at maunawaan ang kanyang kapamaraanan. So, pagka nasa sa iyo na ang presensya niya, hindi lang ka malapit sa kanya, wala nang mas malapit pa sa amang tumatahan na sa loob mo. Nandidiyan ka, nandidiyan din siya, nagkikita kayo araw-araw, ano pang magiging problema mo pagkatapos niyan? Kapangyarihan yan na ibinigay sa atin. Tingnan mo ang sinabi niya sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kapangyarihan na maging anak ng Diyos, tahanan ng kanyang espiritu na hindi na tayo dapat maghikahuspa para tayo ay humingi at para tila bagang tayo'y lumuluhod na, nagmamakaawa na, ang ama nating sinasabi nating mabuti, hindi pa tayo sinasagot. Hindi po ganon ang ating ama. Ang ating ama ang siyang pinakamabuting ama sa balat ng lupa, sa buong sanlibutan na kanyang nilikha. Ito ay para sa atin sapagkat sa ganang ito na nakapag-produce na siya ng tunay na anak na magmamana, na umuna ako at nalaman ko ang mga bagay na aking sinasabi, ganon din kayo na iminumulat ko sa katotohanan sapagkat tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ako ang unang ginawa niyang anak. Ginagamit niya ako ngayon upang sumunod kayong maging kanyang mga anak na mapalapit sa kanya, hindi malapit na nasa labas mo kahit 1 pulgada, malapit na wala nang lalapit pa kundi nasa loob mo na siya. Ito ang hindi mapapantayang gantimpala ng naghihintay para sa taong sinasaliksik ang kalooban ng dakilang Ama. Hindi lamang tayo ngayon mga taong ordinaryo, mga anak na niya tayo. Tayo ay lalago, bibigyan ng kaalaman, karunungan at pangunawa kung sino ang Ama nating makapangyarihan. Araw-araw lumalago tayo. Araw-araw nararagdagan ang ating mga kalaman sa Kanya. Ang mga kalooban niya araw-araw ipinababatid sa atin. Araw-araw ang Kanyang mga kagustuhan nalalaman natin. Lumalawak, lumalalim ang ating mga pagkaunawa sa Kanya. Yan ang espiritual na paglago na hindi lamang mapapalapit ang Diyos sa atin, kundi tunay ngang siya ay mananahan sa atin at tayo ay Kanyang magiging katawan. So sa paghihintay natin ito, sa mga lessons na aking itinuturo, itong pangalawang leksyon ito ay mahalaga tulad nung una. Marami pa tayong pag-aaralan, mga kaibigan, mga kapatid at mga anak ng Diyos na pumasok na ngayon sa bansang Karian bilang mga kingdom citizens. Ang kalakasan ibibigay sa inyo. Yan ang sinabi ng Isaiah, Kapitulo 40, versikulo 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Kaya
dynamic tayo. Tingnan niyo, ang sanlibutan napapagod na tumingin sa atin. Bakit tayo ganito kalakas? Bakit tayo walang kapaguran? Sapagkat ang Ama ang nasa atin. Malapit siya, hindi gaano kalapit ng 1 inch, kundi malapit na wala nang lalapit pa, nasa loob natin siya. Kaya ang kanyang kalakasan ay nasa sa atin. Sapagkat hinintay natin ang kanyang dakilang kalooban. Hinintay natin ang kanyang dakilang kalooban na pinamalas niya sa pamamagitan ng pagpoproduce ng isang anak. Na nung lumitaw ng anak na hinintay ninyo ang kanyang mga salita, ipinamana sa inyo ng Ama, nagkaroon kayo ng panibagong lakas, pumapailan lang kayong may pakpak na tulad ng isang agila. Yang agila na yan, walang kapaguran yan. Pag yan ay pumailan lang sa kalawakan at sa kahanginan, kahit gano'ng kalakas ng hangin, hindi siya na huhulog o walang nangyayaring anumang masamang sakuna sa kanya. Sapagkat yan, ang agila at ang kanyang katawan ay ginawa para sa elementong kanyang pupuntahan. Tayo ganun din. Kaya tinahanan tayo ng Ama upang tayo ay kanyang magamit. Ang lakas natin ay walang humpay at ang ating kalakasan ay nananatili. Na tila baga tayo ay walang kapaguran. Tayo'y nagsisitakbo. Itong Kingdom Ministry, mga kapatid, araw-araw para tayong tumatakbo. At hindi nangapapagod. Hindi nagsasabing, pahinga muna ako, pagod na ako sa paglilingkod. Walang ganon. Inyong pastor naririto bilang appointed son. Walang kapaguran araw-araw. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Sa ating paglalakad, sa katuwiran niya araw-araw, walang panghihina, walang nababackslide. Nagpapatuloy ang lahat. Malapit sa Diyos. Gaano kalapit? Hindi 1 inch, hindi 2 inches away. Nasa loob natin siya. Tayo, tunay niyang mga anak na kanyang tatahanan. Alalahanin mo, ikaw ang tahanan ng Ama, nasa loob mo siya, ikaw ang kanyang katawan, siya ang iyong ulo, ikaw ang kanyang katawan, wala nang mas lalapit pa kaysa pagkalapit mo ngayon na naging anak ka ng katulad ko. So kung tuturuan natin ang iba kung paano lumapit sa Ama, simple lamang. Ang ating tinanggap katulad nung tatanggapin ng iba, ipabatid ninyo sa kanila. Magsisimuna kayo, makipag-identify kayo sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng bautismo, pagkatapos na kayo pumasok sa kasunduan na hindi na ang kalooban mo ang susundin kundi ang sa dakilang Ama na. Pagkatapos, tuturuan ka na kung paano kang sumunod sa kanyang kalooban. Ako ang iyong gabay, tuturuan ka, didisiplinahin ka, ikokoreksyon ka, at gagawin kang isang matuwid, matapang at malakas na anak ng Diyos sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Wala nang mas malapit pa sa Ama kaysa kanyang mga anak na ngayon ay naririto na sa lupang ito na pinagkalooban ng Espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Pagpalain kayong lahat sa araw na ito, mga anak ng Diyos, hanggang sa susunod na leksyon natin, pangatlong lesson. Huwag po kayong mag-alala sapagkat ang mga lesson ito ay tuloy-tuloy hanggang sa inyong matapos. Ang gusto kong mapakinggan ninyong lahat na sunod-sunod na kalooban ng Ama bilang mana ng inyong kapahayagan. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.